Viral sa social media ang ilang bus na nagkarerahan sa Nueva Vizcaya. Banat ng mga netizen, yan ba ang biyaheng langit? Ang aksyon ng DOTR sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Aninong nasa karera ng Formula 1 ang mga bus na ito nang maispatan ng netizen na si Carlo Carbonel linggo ng gabi. Kita sa video na tila ginagawang racetrack ng 6 na GV Florida bus ang Diadi Cordon Road sa Nueva Vizcaya. At dahil sa nasabing viral video, garahe muna ang 15 unit ng GV Florida matapos suspendihin ng Transportation Department ang mga bus ng kumpanya na biyaheng Sampaloc, Manila to Santa Ana, Cagayan at Baguio to Apayao. Inutusan na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ng LTFRB na patawan ng matinding parusa ang bus line. Ulitin ko, gagawin sa mga driver kung ano gusto yun. Mahirap mo yung trabaho na yan. Pero dahil sa kalokohan hindi naman yung na hindi ko suwanin ko. At pag nakaginanin, ang Florida Bus Company na tinapamanay ko pa rin mga driver na yan. Pasinsan may tayo. Ani Dizon, hindi porket walang nasaktan o nadisgrasya ay pupwedeng ganun na lamang. Yan ay matapos makita ni Dizon ang statement ng GV Florida kung saan humingi sila ng paumanhin sa nangyari. Ikarundan niya, I saw the statement and apology on Florida Bus Company. And I'm telling them that now, apology not accepted. If things wrong, hindi pa pwede. Hindi ang sorry. Kapag kung may amatay pa. Napakadaling meron na aksidente na. Doon sa pinagdagawa niya. Kaya na ako ginawa niya ng scan yung mga puso nila. Inaalam na ng DOTR kung sino ang mga driver ng 6 na bus na nakuhanan ng video at lahat ng driver ng GV Florida dadaan sa mandatory drug test. Ang mga bus ng kumpanya isa sa ilalim naman sa roadworthiness test. Hindi ito ang unang beses na nasangkot sa kontrobersya ang GV Florida. 2014 nang mahulog sa bangin sa Mountain Province ang isa nitong bus kung saan nasawi ang komedyanteng si Arvin Tado Jimenez at 13 iba pa. Dahil sa insidente, pinamamadali na rin ni Dizon sa Land Transportation Office ang implementing guidelines ng Republic Act 10916 o ang Speed Limiter Law. May speed limiter law na. So ngayon, pinapabilisan natin yung guidelines at regulations doon para ma-implement na natin fully yung speed limiter law. Dalawang hearing din ang itinakda ng LTFRB at LTO para sa bus company. Sa June 13, inaasahang papangalanan na ang mga driver. Sa June 25 naman, didinggin kung bakit hindi dapat tanggalan ng prangkisa ang kumpanya. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.